Ang sinaunang Gresya ay nagsilbing duyan ng himnastika, kung saan ito ay isang mahalagang bahagi ng pisikal at mental na pag-unlad ng mga batang lalaki. Ang tradisyong ito ay malalim na nakaugat sa kultura ng mga Grigo, na nagbibigay diin sa pisikal na fitness bilang isang mahalagang sangkap ng isang maayos na edukasyon. Ang salitang gymnastics mismo ay nagmula sa salitang Grigo na gymnasiin, na nangangahulugang mag-ehersisyo ng hugo. Ang pagsasagawa ng pagsasanay ng walang damit ay karaniwan sa sinaunang Gresya, dahil pinaniniwalaan na ito ay nagtataguyod ng pisikal na kalusugan at liksi. Bukod sa mga praktikal na aplikasyon nito para sa pakikidigma at pisikal na fitness, ang himnastika sa sinaunang Gresya ay mayroon ding makabuluhang kultural at panlipunang kahalagahan. Madalas itong ginagawa sa mga pampublikong lugar at mga pagdiriwang bilang isang uri ng libangan at isang pagpapakita ng athletic prowess. Ang mga sinaunang Grigo ay nag-develop ng iba't ibang mga ehersisyo at kagamitan sa himnastika, kabilang ang pagtakbo, pagtalon, paghahagis, pagbabalot, at ang paggamit ng mga kagamitan tulad ng mga singsing, bar, at discos. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang nagpapalakas ng pisikal na lakas at koordinasyon, kundi nagtataguyod din ng disiplina, tapang, at pakiramdam ng kompetisyon. Sa konklusyon, ang sinaunang Gresya ay naglatag ng pundasyon para sa pag-unlad ng himnastika bilang isang esport. Ang kultural at makasaysayang kahalagahan ng himnastika sa panahong ito ay mayroong pangmatagalang epekto sa ebolusyon ng esport at sa patuloy nitong katanyagan ngayon. Bagamat madalas na pinupuri ang sinaunang Gresya bilang naglatag ng pundasyon para sa himnastika, ang mga katulad na pisikal na aktibidad ay ginagawa rin sa iba pang sinaunang sibilisasyon. Sa sinaunang Ehipto, lubos na pinahahalagahan ang pisikal na fitness at ang iba't ibang anyo ng ehersisyo ay isinama sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga Ehipsyo ay nakikilahok sa mga aktibidad tulad ng pagtakbo, paglangoy, pagbabalot at pagbubuhat ng timbang. Ang mga ehersisyong ito ay madalas na ginagawa bilang bahagi ng mga ritual sa relihiyon at pagsasanay militar. Sa sinaunang Tsina, ang himnastika ay malalim na naugnay sa martial arts at tradisyonal na gamot ng Tsina. Ang mga Tsino ay nag-develop ng isang sistema ng calisthenics at pagkondisyon ng katawan na kilala bilang taijikuan, tai chi, na nagbibigay diin sa kakayahang umangkop, balanse, at paglinang ng panloob na enerhiya. Ang iba pang sikat na aktibidad ay kinabibilangan ng acrobatics, martial arts, at archery. Ang mga tradisyon ng himnastika ng Ehipto at Tsina ay parehong nakatuon sa pisikal na fitness, lakas, at kakayahang umangkop. Gayunpaman, mayroon din silang magkakaibang impluwensya sa kultura at pilosopiya. Ang himnastika ng Ehipto ay madalas na naugnay sa mga paniniwala sa relihiyon at mga gawi militar, habang ang himnastika ng Tsina ay mas naugnay sa martial arts at mga konsepto ng pilosopiya. Sa konklusyon, bagamat maaaring kilala ang sinaunang Gresya sa mga kontribusyon nito sa himnastika, ang iba pang sibilisasyon tulad ng Ehipto at Tsina ay mayroon din mga mahalagang papel sa pag-unlad ng pagsasanay pisikal at mga aktibidad na pang-atleta. Ang mga sinaunang tradisyong ito ay mayroong pangmatagalang epekto sa ebolusyon ng modernong himnastika.